Ang ating paksa ngayon ay pinamagatang ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang reliyon. What makes Christianity different from other religions? Ang tao ay likas sa pagiging reliyoso. Sinasabi nga ng ilan na man is incurably religious. Sapagkat mapapansin natin kahit sa mga malalayo at liblib na lugar na hindi pa naaabot ng sibilisasyon, mga grupo ng katutubo sa buong mundo, meron silang likas na paniniwala sa isang makapangyarihan. So naniniwala sila sa supreme being, whatever it may be. Walang nagtuturo sa kanila tungkol sa Diyos, ngunit naniniwala sila na mayroong Diyos. Mayroong supreme being, mayroong isang makapangyarihan sa lahat. At ito'y nagre-resulta sa pagsamba sa maraming rebulto, idols, statues, Diyos-Diyosan, at iba't ibang klase ng ritual ng pagsamba sa kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan. Ang pag-amin na mayroong Diyos ay isang established, isang matatag na katotohanan na tanggap sa buong daigdig sa lahat ng panahon sa kabila ng anumang umuusbong na maraming reliyon o samahan. Kahit pa yung mga grupo na hindi naniniwala sa Diyos na ang tawag sa kanila ay atheist o mga ateismo, mga hindi naniniwala sa Diyos, tumatangging may Diyos, ay siya rin magpapatunay na meron ng Diyos sapagkat paano nila itatatwa, paano nila i-deny ang isang hindi naman umiiral. So the mere fact that they want to deny that there is God ay somehow nagpapatunay yon na nagpasimula silang naniniwala sa Diyos. Kaya sinasabi nga, paano nila maitatatwa ang pagkakaroon ng Diyos na sa isang banda ay sa tingin nila hindi naman umiiral. Gayunpaman, ang pinagsasaligan ng iba't ibang reliyon ay merong iba't ibang pinagbabatayan. So different religions in the world, they have their own basis of faith. Ilan sa mga pinagbabatayan ng mga tao, ng mga grupo at reliyon sa buong mundo sa kanilang paniniwala, sa kanilang pananampalataya patungkol sa Diyos ay human reasoning, tradition, experience, and the Bible. So, unahin natin yung human reasoning o kaisipang pantao. Ang iba, ang kanilang paniniwala, para sa kanila, ang nagdidikta ng tama ay yung tinatawag na logic o human reasoning. At ito ay ginagamitan ng siyensya o science sapagkat ang pinagbabasihan ng paniniwala ng logic o ng human reasoning ay yung mga bagay na pwedeng makita, pwedeng mabilang, pwedeng maramdaman. So doon papasok yung senses na basis kung ano ang totoo at hindi. Diyan papasok yung mga kasabihang to see is to believe. Ito yung mga mahalagang sangkap ng ganong filosofiya na gumagamit ng human reasoning. Subalit, ang problema rito, ang mga himala at paniniwala sa mga hindi nakikita
ay hindi nakabatay lahat sa siyensya o sa science. Sapagkat ang mga milagro, halimbawa, na nasa saad sa banal na kasulatan, ginawa ng Panginoong Hesus, ginawa ng mga alagad, ginawa ng mga lingkod ng Diyos in the Old Testament times, yun ay lumalagpas sa law of nature because yun ay divine work of God. Yun ay isang milagro. Halimbawa ay tulad ng ginawa ng Panginoon na nagpagaling siya ng lumpo at ng iba't ibang karamdaman, pagpapakain ng 5,000 mga tao, yung mga kalalakihan pa lang, pero pa yung mga kababaihan at mga bata. Mula sa 5 tinapay at 2 isda. At maging ang ilang account na nagsasabing si Jesus ay bumuhay ng patay katulad ng ginawa niya kay Lazaro. So, ang mga ito'y hindi matatanggap ng siyensya, no? Because it's a miracle. So, ito ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. So, not everything ay pwedeng i-explain ng science. Merong mga nangyayari, partikular ang mga gawa ng Diyos na himala na matatanggap lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kulang po ang human reasoning. Human reasoning cannot explain everything, particularly the miracles of God. Ang ibang paniniwala naman ay nagmumula sa tradisyon. Ang tradisyon ay mga minanang paniniwala sa kinasanayang kultura na sa paglipas ng panahon ay nabuo at naging batayan at saligan ng mga paniniwala at pananampalataya. At ito ay naipasa sa salintlahi ng mga henerasyon na wala namang masusing pagsisiyasat o pagsusuri na ginawa. Kumbaga, ito yung nakita natin sa ating mga ninuno, pinaniwalaan ng ating mga lolo't lola, mga paniniwala na naipasa sa kanilang mga anak at sa mga anak ng kanilang mga anak hanggang sa ating kasalukuyang henerasyon na doon sa pagpapasalin-salin ng mga paniniwala ay wala naman talagang pagkakataon na ito ay masuri kung ito ba ay mayroong katotohanan o wala. It was just passed on from one generation to another. So sa maraming kaso, ang reliyosong tradisyon, mga religious tradition, ang humuhubog sa paniniwala ng maraming tao. At dito lalabas yung kanya-kanyang kuro-kuro, haka-haka. Ibig sabihin, it is primarily based on the concept and the ideas that were passed on to them without really studying it. No? Katulad halimbawa, kapag tayo ay darating ang araw ng mga patay, karamihan sa ating tradisyon ay nagtitirik ng kandila. Subalit kapag tinanong mo, bakit nga ba nagtitirik ng kandila? Wala namang sufisyenteng dahilan, no? So laging ang pinagmumulan ay ito yung nakasanayan, ito yung tradisyon, kaya ito na rin ang aking pinaniniwalaan. Kuminsan ay hindi ko po makalimutan yung isang kwento na merong mga bulag na hindi pa sila nakakita dahil nga sila'y bulag. They don't know about elephant. Hindi nila alam kung ano ba yung elepante. So kaya ang ginawa sa kanila ay pinakapa sa kanila ang iba't ibang parte ng katawan ng elepante. Ang isa ay nahawakan yung pinaka sungay, yung pinaka ivory,
At matapos noon, tinanong kung paano mo ba ilalarawan ang elepante. Ang sabi niya, ang elepante pala ay parang sungay na merong matulis, matigas na matulis na sungay. Sabi naman ng isa, dahil ang kanyang nahawakan ay yung tagiliran ng elepante. Ang elepante pala ay parang pader na napakalapad. At yung isa naman, ang kanyang nahawakan ay yung buntot ng elepante. At nung kanya ito hinawakan, ay bumaksak yung dumi mula dun sa puwet ng elepante. Kaya sabi niya, ang elepante pala ay parang lubid na kapag binatak mo ay may babaksak na mabaho sa ulo mo. So, lahat ng kanilang description ay bahagi lamang ng kanilang nakita o ng kanilang naramdaman. So, sometimes tradition is like that, na meron tayong minana, pero maaring yun ay bahagi lang ng katotohanan, hindi naman talaga kabuuan ng katotohanan. Kaya, kinakailangan pa rin suriin. At ganoon din naman, yung iba, ang pinagbabasehan ng kanilang paniniwala ay ang personal na karanasan. Ang problema sa karanasan, iba-iba ang pwedeng maging karanasan ng tao. Kaya kapag pag-uusapan ay karanasan, yan ay subjective. Walang magiging absolute truth kung ang pag-uusapan ay pakiramdam o damdamin. Subalit, ang sinasabi nating tama na basihan ng pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay walang iba kundi ang banal na kasulatan, the Bible. Sapagkat ang Biblia ay siyang nagtatakda ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Ito bagamat ay sinulat ng tao, pero mga tao na kinasihan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, mga tao na mayroong impluwensya ng banal na Espiritu sa kanilang pagsulat ng banal na kasulatan. Ang sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. So it can be used to teach the truth sa pagpapabulaan ng maling aral. Ibig sabihin, it can stand. Ang aral ng Biblia ay makatitindig, makatatayo sa kabila ng maraming maling aral na lumalaganap. At ito'y magagamit sa pagtutuwid sa likong gawain at mag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Sinasabi rin ng 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21 na ang pagsulat ng mga biblical authors ay hindi nanggaling sa kanilang sariling kaisipan, kundi ito'y galing sa Diyos. Sabi nga doon, higit sa lahat, tandaan ninyo na walang makapagpapaliwanag ng alinmang hula sa kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayanan, sapagkat hindi nagbuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta, ito'y galing sa Diyos na ipinahayag ng mga tao kinasihan ng Espiritu Santo. Totoo, sulat ng tao, pero mga tao na merong pagkasi ng banal na Espiritu. Spirit-filled, merong impluwensya ng banal na Espiritu. Kaya, ang katotohanan ng Biblia ay bukas sa pagsusuri. When the Bible claims something, ito ay nakahanda na i-defend ng katotohanan na nakasaad sa Bible. Ito'y makatitindig. Hindi tayo nangangamba na ang mga claim ng banal na kasulatan ay mapapabulaan ng science. Hindi tayo natatakot doon. Hindi tayo nangangamba sa anumang pagsisiyasat ng siyensya o mga pag-aaral sapagkat
kaya nitong panindigan ang katotohanan. The Bible can stand on its own. Hindi tulad ng ibang sistema, ng ibang religious belief o ng ibang paniniwala na naninindigan lamang sa mga tradisyon at karanasan na maari magpabago-bago paglipas ng panahon. Pwede magbago yung kanilang pagpapakahulugan at yung kanilang practices. So, there are two things na bakit ang Bible na siyang basihan ng mga Kristiyano in general ay maaasahan, ito ay reliable na source ng truth about God, at ito ang pinakabasihan ng pananampalataya at wala ng iba. Ibig sabihin, hindi natin dinidiscount yung experiences, pero ang turo ng Bible is above the experiences of people. Sapagkat sa pag-aaral natin, though sinulat ito ng mga tao, there were around 40, more or less 40 authors na nabuhay sa magkakaibang panahon, sa magkakaibang lugar. Marami sa kanila ay hindi magkakakilala, pero yung kanilang mga sinulat ay merong harmony, mayroong unity. So dito makikita natin ang dalawang matibay na basihan why we can trust the Bible as the source of teachings, doctrine, and truth na siyang pinangahawakan ng Kristyanismo. Una, meron tayong tinatawag na external evidence, panlabas na katibayan. Pag sinabing external o panlabas na katibayan, ang Bible ay tumatalakay sa mga archaeological findings na sumusuporta sa katotohanan ng mga pangyayari sa Bible. Ibig sabihin, yung mga kwento na nakasulat sa Bible ay nasusuportahan ng mga ebidensyang nahuhukay ng mga archaeologists. Ang tawag doon ay mga artifacts, archaeological findings. Nagpapatunay na yung nakasulat na istorya sa Bible ay totoong nangyari. Isang halimbawa ay yung pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea o sa Dagat na Pula. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 14, verse 21 hanggang 28. Sinasabi doon na wala ni isa man sa mga karwahe ng Faraon ang nakaligtas sa dagat nung sumunod sila sa mga Israelita. So, mababasa natin doon na nung nakatawid na yung mga Israelita sa Red Sea, sumunod yung mga karwahe ng Faraon, hinahabol sila, pero nagsara yung dagat at nalunod yung mga sundalo ni Faraon kasama yung mga karwahe. So, sa pagsusuri ng mga archaeologists, meron silang mga nakitang mga unique na hubog ng mga corals na hugis sa gulong ng karwahe. At sa pagsusuri nila ng mga DNA ng mga corals ay meron silang mga nakita ron na parang fossils na nagmula hindi lang sa tao, maging sa kabayo. So, makikita natin yan, maraming mga documentary dyan na mapapanood natin sa YouTube at masisearch natin sa internet. Gulong ng karwahe, natagpuan sa Red Sea, at ganun din yung iba pang mga unique shape na may kinalaman sa kabayo, sa karwahe. So dito ay yung natagpuan na yon in particular ay natagpuan nila sa lugar ngayon na tinatawag nilang Gulf of Aqaba. So yun po ay matatagpuan sa pagitan ng Saudi Arabia and Sinai Peninsula.
Isa pa rito ay yung claim ng yung sinasabi sa Old Testament, although wala pang modern technology, wala pang astronaut na nakarating sa kalawakan at gumamit ng mga astronomical instruments para makita kung ano bang meron sa kalawakan. Pero maliwanag ang statement ng Old Testament sa aklat ng Job, chapter 26, verse 7. Ang langit sa hilagay iniladlad na mahusay, ibinitin ang daigdig sa gitna ng kalawakan. So ang linaw, sinasabi ng Bible, kahit wala pang modern technology at that time, ay sinasabi na ang daigdig ay nakabitin sa kawalan. Tama nga naman, di po ba? So, nakalutang sa outer space ang ating planeta, ang ating daigdig. Kaya ang mga manunulat ng Biblia, yung mga biblical authors, ay hindi nila kayang isulat ang mga ito kung walang gabay at pagkasi ng Espiritu ng Diyos. Isa pang ebidensya na magpapatunay na mapagkakatiwalaan natin, reliable ang Bible na siyang batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano ay ang tinatawag nating internal evidence. Internal o panloob na katibayan. So, ibig sabihin ng panloob o internal evidence, ang mga sumulat mismo ng Biblia, kasama sila doon sa istorya na kanila binabasa. First hand nilang nasaksihan, first hand nilang naranasan, first hand nilang narinig yung kanilang mga isinusulat. Kaya isang halimbawa nito ay si Lucas, nung sinulat niya ang aklat ng mga gawa sa New Testament. Sa aklat ng mga gawa, chapter 11, verse 11, ang sabi ron, nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko, ang salitang ko, ang tatlong lalaking sinugo sa akin, buhat sa Caesarea. So the author is part of the history or part of the story na sinusulat niya. Kaya reliable, hindi lang siya hearsay. Isa pang halimbawa ng internal evidence ay mababasa natin ng mga 400 times, 400 beses, na ang Panginoon ay direktang nangusap sa tao. At mababasa natin yung mga katagang, ito ang sinasabi ng Diyos. Thus saith the Lord. Yan. There were about 400 times na ang Diyos direktang nangusap sa tao. Pinapakita ng mga ito kung gaano katotoo ang laman ng banal na kasulatan. Ang di mabilang na mga patotoo at himala at mga binagong buhay ay pagpapatunay sa katotohanan ng Biblia bilang salita ng Diyos. Ang pagbase ng ating pananampalataya at pag-uugali sa Bible ay magbibigay sa atin ng matibay, sigurado, tiyak na pundasyon na ng pananampalataya. At yun ay hindi kayang gawin ni numan. So, para sa ilang mga katanungan na ating pag-uusapan ay narito po sa inyong screen. Questions for discussion.